Hi everyone! Welcome back po again sa ating YouTube channel na Miss Love. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik po sa aming channel. Shoutout po pala kay Sir Fidel Gutierrez, ang kauna-unahang nag-comment sa ating last upload. Thank you so much po and God bless. May mga alaala na kahit lumipas na ang panahon, hindi mo pa rin makakalimutan. Ganito ang nararamdaman ko kay Mang Lando dahil sa isang pagkakamaling nangyari sa amin noon ng kanyang asawa na si Stella. Ngayon, sa tuwing nagkikita kami, taimtim pa rin akong humihingi ng sorry sa aking isipan dahil sa kahihiyang nagawa ko sa kanya. Ito po ang maiksing kwento ng buhay ko, Miss Love. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Berhel. 26 anyos pa lamang noong mangyari ang karanasan kong to. Gusto ko lang din ibahagi sa inyo ang kwento kong ito, Miss Love. Isang beses lang naman itong nangyari, pero hanggang ngayon, nahihiya pa rin ako kay Mang Lando sa tuwing naaalala kong natikman ko ang asawa niya. Sa Maynila kami noon nakadestino bilang construction worker. Magkatrabaho kami ni Mang Lando, isang foreman na mahigit 5 taon ko na ring nakakasama sa iba't ibang project. Mabait siyang tao at parang tatay na rin ang turing ko sa kanya. Lalo't baguhan pa lang ako noon sa trabaho ay siya na ang kasama ko. Nang matapos ang project namin sa Maynila, sakto namang may bago kaming gagawin sa probinsya at nataong sa probinsya nila. Isang gabi, habang nagkakape kami sa gilid ng ginawa naming building, bigla kong inalok ni Mang Lando. Gusto mo sa bahay ka na lang muna tumuloy? Pag doon na tayo gumagawa. Sabi niya habang humihit-hit ng yosi. Mas maayos naman doon kaysa sa barracks. Naku, nakakahiya naman Mang Lando. Sa barracks na lang siguro ako. Umiling siya tsaka tumawa. Naku naman iho, para ka namang iba sa akin. Tsaka kami lang naman mag-asawang nandun. Nandito na rin kasi sa Maynila nagtatrabaho ang 2 anak ko. Tumulong-tulong ka na lang sa asawa ko kahit magigib ka ng tubig kung gusto mo. Para di ka naman mahiya. Masaya na yon na may nakakatulong sa kanya. Hindi na ako nakaangal pa. Noong doon na nga ang trabaho, sabay kaming umuwi sa kanila. Habang bumabagtas kami sa makitid na kalsada ng baryo, sakay ng lumang motor niya, ramdam ko agad ang katahimikan ng buhay probinsya. Presko ang hangin, maraming puno at malayo sa magulong Maynila. Pagdating namin sa bahay nila, doon ko unang nakita si Aling Stella. Expected ko kasi talaga noon, may edad ng babae ang dadatnan ko. Yung tipong nasa 40 na rin katulad ni Mang Lando, na 45 na. Pero ang bumungad sa akin ay isang babaeng maputi, maayos manamit at mukhang mas bata kaysa sa totoong edad nito. Mahaba ang buhok niya at nakatali lang habang nagdidilig siya noon ng halaman. Naka-short siya noon at simpleng puting damit. Napatingin ako ng matagal. Stella, tawag ni Mang Lando. Siya yung sinasabi kong kasama ko sa project. Dito muna titira pansamantala. Ngumiti ito sa akin. Ah, siya ba? Naku, halika iho, pasok ka. Doon ko nalaman na pangalawang asawa pala siya ni Mang Lando at dating OFW sa bansang Japan. Kaya pala sobrang puti nito. Entertainer daw ito, sabi ni Mang Lando. Magandang gabi po. Nahihiya ka pang buddy. Ang bait naman. Natatawa niyang sagot. Huwag mo na akong ipo. Ate Stella na lang. Pagkapasok ko sa bahay nila, mas lalo kong nailang. Napakaaliwalas kasi nung bahay. Malinis. Pagmamayari pala yon na Stella. Naipundar daw nito nung nasa Japan pa siya.
Pinaghanda agad ako ni Ate Stella ng makakain. Kumain ka muna. Siguro napagod kayo sa biyahe. Salamat po, Ate Stella. Habang kumakain kami, napansin kong maalaga talaga siya kay Mang Lando. Pinag-aainan pa nga niya ito. Inaabotan ng tubig. Minsan pa nga'y pinupunasan pa ng pawis. Pero napapansin ko rin, madalas siyang mapatingin sa akin. Hindi ko alam kung nagkakamali lang ba ako. Kinagabihan, pinatulog nila ako sa maliit na kwarto malapit sa kusina. Maayos ang higaan at mabango pa ang kumot. Pasensya ka na ha, sabi ni Ate Stella habang inaayos ang higaan ko. Hindi kasi talaga ako prepared. Naku, okay na okay po ito. Ngumiti lang siya bago umalis. Pero hindi agad ako nakatulog. Rinig ko mula sa kwarto nila ang mahinang usapan nilang dalawa. Tapos maya-maya, hagik-hikan na. Tapos bigla, katahimikan na. At alam ko na ang kasunod nun. Si Mang Lando talaga. Ang lakas-lakas pa rin ng karisma. Sa isip-isip ko noon, ang tanda-tanda na eh. Napabuntong hininga ko. Pinipilit kong pakalmahin ang sarili ko pero hindi rin ako mapakali. Hindi ko alam pero parang may kakaibang init akong nararamdaman habang naaalala ko ang mukha ni Stella. Para akong mababaliw. Kinabukasan, maaga akong nagising para mag-igib ng tubig sa poso. Bilang pasasalamat na rin sa kanilang mag-asawa. Paglabas ko ng bahay, nadatnan ko si Ate Stella sa likod. Nagsasampay siya ng mga damit. Napatigil ako. Nakadaster lang siya at basa pa ang buhok. Hindi ko maiwasang mapatitig. Lalo na nung yumuko siya para abutin ang batya. Berhel, bigla akong natauhan nung tinawag niya ako. Ho? Tulungan mo ako rito. Oo po. Lumapit ako agad at tumulong magsampay. Magkatabi kami habang inaabot ko ang mga damit. Mabait si Lando sa'yo, no? Tanong niya. Opo, parang tatay ko na rin po. Ako, ganun talaga yon. Nakangiti niyang sabi. Kaya nga maraming may gusto sa kanya eh. Tumawa ako ng bahagya. Habang nagsasampay kami, paminsan-minsan dumidikit ang kamay namin. Maliit na bagay lang naman pero hindi ko maintindihan kung bakit parang kinakabahan ako. Pagkatapos naming magsampay, inabutan niya ako ng tuwalya. O eto, punis ka muna. Pawis na pawis ka eh. Pagkaabot ko ng tuwalya, naamoy ko ang pabango niya. At doon ko unang naramdaman na mukhang delikado yata ang sitwasyon ko. Lumipas ang mga araw sa bahay nila, lalo akong nasanay sa presensya ni Stella. Tuwing umaga, siyang naghahanda ng almusal namin. At tuwing gabi naman, hinihintay niya kaming makauwi ni Mang Lando bago kumain. Minsan pa nga kapag wala si Mang Lando dahil may inaasikasong materyales sa bayan, kaming dalawa lang ang naiiwan sa bahay. At unti-unti, napapansin kong parang hindi na lang simpleng kabaitan ang pinapakita niya. Isang gabi, nagkaroon ng brownout sa buong baryo. Nasa sala lang kami ni Ate Stella habang si Mang Lando ay hindi pa nakakauwi mula sa bayan. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa bigla siyang nagsalita. Berhel? Bakit ho? Gwapo ka ah. May asawa ka na ba? Ho? Naku wala pa ho. Anak, ka-live-in wala rin? Naku wala ho. Ganun ba? Saan ang probinsya mo? Nueva Ecija ho. Malayo na dito no? Ilang taon ka na ba? Mukhang batang-bata ka pa. Ang ganda rin ng katawan mo eh. Napangiti ako ng bahagya. Kayo naman ho, Ate Stella oh. Niloloko niyo pa ako. Para kayong si Mang Lando eh. Hindi naman. Prangka lang talaga ako. Pag sinabi ko. Tapos tumawa siya ng malakas. Hindi ko alam kung bakit pero parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa mga sinabi niya. At doon na nagsimulang mag-iba ang tingin ko kay Stella.
Isang umaga, katulad pa rin ng dati. Sabay kaming umalis sakay ng lumang motor niya habang malamig pa ang hangin sa baryo. Habang bumabiyahe kami, napapansin kong parang mas gumagaan ang pakiramdam ko tuwing nasa bahay nila ako. Hindi katulad sa barak sa puro ingay at usok ng sigarilyo ang kasama mo gabi-gabi. Pagkarating sa site, kanya-kanya agad kami ng trabaho. Bilang bagitong worker, madalas akong utusan sa pagbubuhat ng hollow blocks at semento. Pero kahit pagod, ganadong-ganado ko. Lalo na kapag tanghali. Dahil araw-araw, may pabaon si Ate Stella para sa aming dalawa ni Mang Lando. Bandang 12:00 nga, umupo kami sa ilalim ng puno para mananghalian. Inilabas ni Mang Lando ang 3 patong na lunchbox. Pagbukas ko pa lang nito, bumungad agad ang mabangong sinigang na baboy, pritong isda at ensaladang talong. Napangiti ako. Grabe talaga si Ate Stella. Sabi ko habang kumukuha ng kanin. Tumawa si Mang Lando. Ibang klase kayo ah, sabi ko habang kumakain na. Bukod sa maganda na si Ate Stella, masarap pang magluto. Natawa siya ng bahagya. Maswerte kayo Mang Lando. Pero mukhang hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nung siniko niya ako. Ano bang ginawa niyo sa kanya Mang Lando? At pinatulan ka. Biro ko sabay tawa. Binatukan naman ako ng matanda. Gwapo lang talaga ako't makisig. Tsaka malakas, kaya nababaliw sa akin yun. Sabay kaming nagtawanan. Ganon si Mang Lando. Kahit may edad na siya, marunong siyang makisama sa amin. Kaya halos lahat sa amin nirerespeto siya. Pagkatapos naming kumain, nagyosi muna siya. Habang ako naman ay nakatingin lang sa malayo. Hindi ko alam kung bakit pero habang tumatagal, mas lalo kong naiisip ang babaeng yun. Kung bakit ba naman kasi, sa dami ba naman ng babae, sa asawa pa ako ni Mang Lando tatamaan, ibang klase talaga. Minsan, kahit simpleng tingin lang niya parang may ibig sabihin sa akin. At ramdam kong hindi na normal ang nararamdaman ko. Lumipas ang ilang araw na ganoon ang routine namin. Trabaho sa umaga, kwentuhan sa tanghali. Uwi sa bahay nila pagsapit ng hapon. At habang tumatagal, mas lalo akong nagiging malapit kay Stella. Minsan nga'y tinuturuan niya pa akong magluto. Hindi naman pwedeng puro construction lang ang alam mo. Natatawa niyang sabi habang naghihiwa ng sibuyas. Para pag nagkaasawa ka na, edi may inlove siya sa'yo lalo. Edi pwede na po sigurong maging house husband. Pareho kaming natawa. Hindi ko na malayang nasasanay na akong kasama siya. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dumating yung araw ng linggo, walang pasok kaya maaga akong nagising para tumulong sa bahay nila. Naglinis ako ng bakuran, nagigib ng tubig, nagsibak pa nga ako ng kahoy sa likod kasi binibenta nila. Bandang 9:00, lumabas si Ate Stella dala ang malamig na juice. Oh, pahinga ka muna. Okay lang po. Hindi, kanina ka pa eh. Umupo siya sa tabi ko habang nagpapahinga ako sa may ilalim ng puno. Tahimik kami. Naririnig ko lang yung tilaok ng mga manok. Masipag ka talaga, sabi niya. Parehas kayo ni Lando, may pagkakaiba nga lang. Napakamot ako sa ulo. Mabait ho si Mang Lando, swerte ho kayo sa kanya. Ngumiti siya habang nakatingin sa akin. At ewan ko ba? Pero parang iba na talaga yung mga tingin niya sa akin noon. Oo naman, swerte din ako sa kanya. Pero mas swerte siya sa akin, hindi ba? Pagsapit ng tanghali, naganda siya ng pagkain habang si Mang Lando naman ay nagbihis. Saan pupunta ninyo? Tanong ko. May kikitain lang ako. Sagot nito habang sinusuot ang tsinelas. Sasaglit lang ako. Napansin kong nagkatinginan sila ni Ate Stella bago ito umalis. Pagkaalis ni Mang Lando, kaming dalawa lang ang naiwan sa bahay. Tumingin sa akin si Stella. Naku, magsusugal yun, sabi nito. Tahimik kaming kumain. Paminsan-minsan ay nagkakasalubong ang mga tinginan namin pero pareho kaming umiiwas.
Hindi ko maipaliwanag ang atensyon sa pagitan naming dalawa. Bandang hapon, nagkulong muna ako sa kwarto para magpahinga. Pero halos hindi ako makatulog. Hindi mawala sa isip ko si Stella. Ang boses niya, yung amoy ng pabango niya, pati yung paraan ng pagngiti niya sa akin. Maya-maya nga lang, bandang mag-aalas 6, narinig ko yung motor ni Mang Lando sa labas. Pagkalabas ko ng kwarto, nakita kong may daladala itong plastik ng pulutan at bote ng alak. "Swerte mo, Berhel," malakas itong sabi habang tumatawa. "Nanalo ako. Tingnan mo, ang dami kong dala." Napailing na lamang si Stella. "Naku, magsisimula na naman kayo." "Ngayong gabi lang naman," sagot ni Mang Lando. "Tara iho, mag-inom tayong dalawa." Pagsapit ng gabi, nasa labas kami ng bahay habang nagiinuman. Mahangin na ang gabi at tahimik na ang paligid. Masayang masaya ang matanda dahil sa panalo sa sugal. Paulit-ulit siyang nagkukwento habang kami ni Ate Stella ay natatawa na lang. Minsan, inaabotan naman niya ako ng pulutan. Maya-maya, tumagay na rin si Ate Stella. Hanggang sa medyo naparami na ang inom nilang dalawa. "Stella," lasing nitong sabi. "Parang tinamaan na ako ah." "Ay nako, tama na kasing inom mo," sagot naman ni Stella. "O sige, paano? Mauna na kami iho, alam mo naman. Lalaki." Anya pa nito sa lasing na boses. Naiwan akong mag-isa sa labas. Tas maya-maya, nagulat ako nang lumabas si Ate Stella. Napapailing to. "Ay nako, tinulugan ako ng tukmol na yun ah." Anito. Tumingin siya sa akin. Parang may kakaiba. Marahil dahil nakainom siya kaya ganun ang asta. "Siya nga pala, pwede ka bang mag-proxy? Nakatulog si Lando eh. Walang yung matandang yon." "Ho? Ate Stella, mukhang lasing ka." "Naku, hindi. Hindi pa ako lasing. Doon na ako hindi nakapagpigil." "Oo, Miss Love. Ikaw ba naman alikan kung hindi ka nakalimot? Isa pa, crush ko siya eh, kaya wala akong nagawa." Sa katahimikan ng gabi, nasa lisahan ko si Mang Lando. Hindi ko talaga sinasadya, kaya labis-labis ang paghingi ko ng pasensya kay Mang Lando. Pero sa isip ko nga lang, hindi ko talaga makakalimutan ang gabing yun. Para akong mababaliw sa nangyayari sa aming dalawa ni Stella. Nakukonsensya ako, at the same time, gusto ko yung nangyayari. Pero nakatulog din naman kaagad si Stella. Kinaumagahan nga, medyo alanganin pa akong bumangon kasi parang nahihiya ako. Pero nung magkita kaming dalawa, parang wala lang sa kanya. Parang wala siyang naaalala. Inilipat ko kasi siya sa kwarto nila nung makatulog siya sa tabi ko. Parang normal pa rin naman ang lahat sa kanya. Yung tipong parang wala siyang alam. Hindi ko nga alam noon kung nagkukunwari lang ba siya o sadyang wala siyang naaalala. Habang kumakain kami noon, bigla siyang nagsalita. Nagulat ako kasi akala ko naalala na niya. "Siya nga pala, Berhel. May papakilala ako sa'yo ha?" "Oh? Oo, siguradong magugustuhan mo yun." "Sino naman?" Sabat naman ni Mang Lando. "Yung pamangkin ko? Naku, mas maganda sa akin yun." Anya sabay kindat sa akin. Dumaan pa ang ilang linggo, patuloy ang trabaho namin sa project habang unti-unting nasasani na ako sa kanila. Hanggang sa dumating ang araw ng linggo, hindi ko makakalimutan yun. Maaga pa lang ay abala ni si Ate Stella sa paglilinis ng bahay. Nagluluto siya ng maraming pagkain at paulit-ulit pang tumitingin sa labas ng kalsada. "Bakit kung hindi kayo mapakali?" sabi ko habang nag-iigib ng tubig sa CR. "May hinihintay kasi akong bisita," sagot niya. "Sino ho?" Ngumiti siya. "Yung sinasabi ko sa'yo, yung pamangkin ko." Bandang tanghali, may humintong tricycle sa harap ng bahay. Lumabas agad si Stella habang ako naman ay napasilip sa bintana. At doon ko nakita
ang sinasabi niyang pamangkin niya. Si Karen. Parang natulala ako. Kung maganda si Ate Stella, halos ganun din ang itsura ng pamangkin niya. Mas bata nga lang. Maputi, mahaba rin ang buhok. Simple lang ang damit pero napakalinis tingnan. Mukha pa itong masayahin. Hello po. Mahiyain itong bati nung ipakilala ako. Si Berhel, sabi ni Ate Stella. Kasamahan ni Lando sa project. Ngumiti si Karen. Hello po kuya. Napakamot lang ako sa ulo. Hindi naman ako ganung matandang tingnan. Natawa to ng mahina. Doon ko nalaman na doon muna pala ito titira sa bahay nila dahil nag-transfer ito ng kolehiyo, graduating student. Para may kasama rin ako rito, sabi ni Ate Stella. Pagsapit ng hapon, mas naging magaan ang bahay dahil kay Karen. Madaldal kasi ito at palangiti. Habang kumakain kami, halos puro lamang siya ang nagkukwento. Mukhang tahimik ang lalaki Biro nito sa akin. Ha? Ganun talaga. Nahihiya akong sabi. Ay nako, hindi yan. Singit ni Mang Lando. Pag nasa trabaho yan, napakadaldal niyan. Naku hindi Kayo naman Mang Lando. Depensa ko. Sabay nagtawanan silang lahat. Hindi ko na malayang napapangiti na rin ako habang pinagmamasdan si Karen. At doon ko unang naramdaman na parang gumagano ulit ang loob ko. Lumipas ang mga araw at mas lalo kaming naging malapit ni Karen. Minsan nagkukwentuhan kami. Minsan naman ay sinasamahan ko siyang bumili sa tindahan. At kahit simpleng usapan lang, masarap siyang kasama. Hindi siya maarte. Mabait din siya sa akin. Kuya Berhel, pwedeng magpaigib ng tubig? Maliligo kasi ako Salamat. Aba, nakakalata na ako sa iyo Utos ka ng utos. Di ba mabait ka naman? Napapangiti na lang ako. Pero napapansin ko rin tila tuwang-tuwa si Ate Stella tuwing magkasama kami. Minsan pa kapag naguhugas kami ng pinggan, bigla itong magsasalita. Mukhang bagay kayo ni Karen Napatingin ako sa kanya. Ha? Bakit, hindi ba? Hindi ako agad nakasagot. Ngumiti lang to habang pinagpapatuloy ang paghuhugas. Kinagabihan, hindi agad ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Stella. Hanggang sa paglipas ng araw, napagdesisyonan kong sabihin na rin ang nararamdaman ko. Kinabukasan, nadatnan ko si Stella sa likod ng bahay habang nagdidilig ng halaman. Lumapit ako sa kanya. Ate Stella. Lumingon siya. Oh, bakit Berhel? May sasabihin sana ako Napansin kong parang bigla siyang kinabahan. Ano yun? Huminga muna ako ng malalim. Tungkol kay Karen. Pwede ko bang ligawan si Karen? Sandaling natahimik si Stella. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kung anong dumaan sa mukha niya bago siya ngumiti. Talaga? Opo. Totoo ba yan o baka naman trip mo lang? Seryoso po ako. Tahimik ulit siya bago tumango. Pwede naman. Payag naman ako kung payag siya. Napangiti agad ako. Talaga? Oo naman. Pero bigla siyang lumapit at tinuro ako. Basta wag mong bubuntisin Sabi niya sabay tawa. Nag-aaral pa yan. Graduating pa lang. Natawa na rin ako. Hindi naman ako ganun Ate Stella Aba, mabuti nang nagkakaintindihan tayo, Berhel. Tsaka aalagaan ko po siya. Ngumiti siya. Abay dapat lang. Hindi ko alam bakit pero habang nakangiti siya, para bang may something pa rin sa mga mata niya. Bandang gabi, sinabi ko rin yun kay Karen. Ano? Gulat nitong sabi habang namumula ang muka. Totoo ba? Parang kuya lang kita Grabe ka naman sa kuya. Natatawa akong sagot. Kung okay lang sa'yo, kahit ilang taon pa maghihintay ako sa oo mo. Napatingin agad ako kay Stella. Tita? Ano?
Mukha namang mabait yung si Birhela. Pero nakakahiya pa rin. Lalo itong namula habang nagtatawanan kami. Si Mang Lando naman noon ay tuwang-tuwa rin. Aba, ayos yan. Sabi nito habang umiinom ng kape. At least kilala namin ang manliligaw mo, Karen. At kilalang kilala ko yan. Napakabait na bata si Berhel. Grabe kayo ah. Totoo bang sinasabi mo? Baka naman pinagtitripan mo lang ako ah. Mula noon, mas lalong naging malapit ako sa pamilya nila. Pero hindi alam ni Karen, hindi alam ni Mang Lando, na sa bawat ngiti ni Ate Stella sa amin, may lihim akong daladala. Napilit kong kinakalimutan. Ang isang gabing naganap sa amin na hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung sadyang hindi ba naaalala ni Ate Stella o sadyang hindi na lang niya pinansin para makalimutan naming dalawa. Mabilis na lumipas ang mga buwan pagkatapos dumating ni Karen sa bahay nila Mang Lando. Habang tumatagal, mas lalo kaming dalawa naging malapit. Hindi naman agad naging kami, pero ramdam kong pareho na kaming komportable sa isa't isa. At sa totoo lang, malaking tulong si Karen para mawala sa isip ko yung bawal na nararamdaman ko noon kay Ate Stella. Unti-unti kong pinilit ilayo ang sarili ko sa bagay na alam kong hindi pwede. Ganun pa rin naman si Stella. Mabait, maalaga, pero mas naging maingat ako kasi nahihiya ako kay Mang Lando. Parang may tahimik na kasunduan kaming dalawa ni Ate Stella na kakalimutan na lang ang gabing may nangyari. Hanggang sa natapos din ang project namin sa probinsya nila. Habang nag-iempake ako isang gabi, biglang sumilip si Mang Lando. "Oh, iyo," sabi nito habang nakangiti. "Mamimiss ka namin dito." Napangiti rin ako. "Ako rin ho, Mang Lando. Tuloy ka pa rin dito kahit wala ng project." "Opo naman." Maya-maya dumating si Karen dala ang maliit na supot. "Para sa'yo," sabi nito. Pagtingin ko, bracelet lang iyon na simpleng kahoy pero halatang pinag-isipan. "Salamat. Para hindi mo kami makalimutan." Napatingin ako sa kanya at napangiti. Malabong mangyari yun. Kinabukasan nga, umalis na ako ng probinsya at bumalik muna sa Nueva Ecija kung saan nakatira ang pamilya ko. Pagbalik ko roon, parang nanibago talaga ako. Napakatahimik ulit ng buhay ko. Wala na yung maingay na kwentuhan ni Mang Lando habang kumakain. Wala na rin yung amoy ng nilulutong pagkain ni Ate Stella tuwing madaling araw. At sigit sa lahat, wala na si Karen. Pero kahit malayo na ako, hindi naputol ang communication namin. Halos gabi-gabi kaming magka-chat ni Karen. Minsan simpleng kumustahan lang. Minsan naman inaabot kami ng madaling araw na magka-video call. "Miss mo na ako, no?" Minsang tanong niya. "Hindi naman masyado." "Sinungaling?" "Konti lang." "Buwisit ka talaga." Napapangiti na lang ako habang hawak ang cellphone. Doon ko unti-unting naramdaman na seryoso na talaga ako kay Karen. At sa loob ng isang taon, lalo kaming naging malapit kahit malayo kami sa isa't isa. Paminsan-minsan, tumatawag pa si Mang Lando sa akin. "Oh, kumusta na binata?" "Ayos lang ho." "Busy ka pa rin?" "Opo, pa-project lang." "Tuloy ka rito minsan ha?" "Opo." At sa tuwing maririnig ko ang boses niya, hindi ko maiwas ang makaramdam ng hiya. Dahil hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung sikreto naming dalawa ng asawa niya. Yung gabing muntik nang sumira sa tiwala ng taong tinuring kong pamilya. Tinuturing akong anak. Minsan naiisip ko, kung nagkataon kayong nalaman ni Mang Lando yun, baka hindi ko na kayang humarap kay Mang Lando habang buhay. Kaya siguro, nagpapasalamat na rin ako kay Ate Stella dahil siya mismo ang umiwas pagkatapos noon. Dumating ang graduation ni Karen makalipas ang isang taon. Isang linggo bago iyon, halos araw-araw niya akong kinukulit. "Pupunta ka ba?" "Titingnan ko." "Hindi nga pwede yung titingnan eh." Busy eh." Bahala ka nga, hindi na kita papansinin." Natatawa na lang ako sa kanya. Sa huli, hindi ko rin naman matiis. Kaya kahit malayo, bumiyahe ako papunta sa probinsya nila
para sorpresahin siya. Pagdating ko sa baryo, parang walang nagbago. Ganun pa rin at tahimik pa rin ang paligid. Ganun pa rin ang bahay nila Mang Lando. At nang makita niya akong bumaba sa tricycle, halos mapatulon si Karen sa tuwa. Agad itong tumakbo papunta sa akin at yumakap. Napangiti ako habang yakap siya. Surprise! Akala ko di ka na pupunta eh. Pwede ba yun? Pagdating namin sa loob ng bahay nila, nadatnan namin si Mang Lando na nagkakape. Aba, malakas nitong sabi. Nandito na pala ang manliligaw. Napakamot ako sa ulo habang natatawa. Magandang hapon, Mang Lando. Long time Tuloy ka, namiss ka rin ng asawa ko. Pagkarinig ko sa pangalan ni Ate Stella, hindi ko naiwasang kabahan. Makalipas ang ilang segundo, lumabas ito ng kwarto. At tulad ng dati, ganon pa rin siya. Maputi, maayos manamit at maganda pa rin sa paningin ko. Pero ngayong pagkakataon, iba na ang nararamdaman ko. Hindi na yung bawal na paghanga noon, kundi may respeto na. Ngumiti siya nung makita ako. Berhel, Ate Stella. Pumogi ka pa yata lalo. Pagbibiro niya, natawa ko. Kayo ho talaga oh. Saglit kaming nagkatitigan bago siya umiwas ng tingin. At dun ko naalala ang lahat. Yung mga gabing kaming dalawa lang, yung mga tingin na hindi dapat, at yung tuksong hindi ko makakalimutan. Pero habang nakikita kong masaya si Karen at habang nakikita kong masaya pa rin ang pamilya ni Mang Lando, mas lalo kong na-realize na tama lang ang nangyari. May mga bagay talagang dapat hanggang lihim na lang. Kinagabihan, nagkaroon ng maliit na salo-salo para sa graduation ni Karen. Masaya kaming nagkwentuhan habang kumakain sa labas ng bahay. At habang nagkukwentuhan kami ni Mang Lando at umiinom ng kaunting alak, bigla niya akong inakbayan. O Berhel, sabi niya habang nakangiti. Salamat ha. Ingatan mo tong si Karen ha. Hindi ako agad nakasagot. Napayuko na lang ako habang napapangiti ng pilit. Dahil hindi niya alam, hanggang ngayon, nahihiya pa rin ako sa kanya sa tuwing nakikita ko siya. Sa ngayon ho, Miss Love, parehas na kaming nagtatrabaho dito sa Maynila ni Karen. Siya ay sa isang opisina, ako naman sa isang pabrika. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagbibigay mo ng boses sa aking kwento, Miss Love. Nagmamahal, Berhela.